Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Aabot sa 3.92 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng Philippine National Police at Bureau of Customs matapos maharang ang isang wind-van truck sa isang checkpoint sa barangay Pinantaw, Parang, dakong alas 11:30 ng umaga nitong Martes. Ayon sa PNP, nadiskubre ang 4,582 na rims ng sigarilyo na nakatago sa loob ng mga dingding at sahig ng sasakyan. Nabigo ang driver na magpakita ng anumang dokumento na magpapatunay sa legalidad ng kargamento, dahilan upang arestuhin ang mga sospek. Nakumpiska ang mga sigarilyo at ginamit na sasakyan at kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad habang inihanda ang turnover sa Bureau of Customs at pagsampa ng kaukulang kaso. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at iba pang kaugnay na batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa patuloy at masidhing kampanya laban sa illegal na droga, matagumpay na nagsagawa ang Police Regional Office 5 ng Enhanced Managing Police Operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual sa bisa ng search warrant nito lamang Enero 20 taong kasalukuyan. Sinagawa ang operasyon dakong alas 6 ng gabi sa Zone 3 Barangay Mataorok, Minalaba, Camarines Sur na nagbunga sa pagkakaaresto ng isang suspect na kinilalang alias Nono. Ang operasyon ay pinangunahan ng Minalabak Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Camarines Sur sa koordinasyon ng PIDEA Regional Office 5. Nasamsam ang 37 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuong timbang na humigit kumulang 148.2 grams at itinatayang street value na 1 million pesos. Nasamsam din ang isang caliber 45 na baril na kargado ng 4 na bala. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng matibay na paninindigan na buwagin ng mga sindikato ng iligal na droga at protektahan ang ating mga komunidad. Ang walang sawang pagsisikap ng Police Regional Office 5 ay patunay ng misyon ng PNP na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Labing isang bagong patrol vehicle.
Ipinamahagi ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ipinamahagi ang 11 bagong patrol vehicle sa Misamis Occidental at Lanao del Norte bilang bahagi ng PNP Modernization Program na layong palakasin ang law enforcement operations, mapabilis ang police response at mapataas ang police visibility sa mga komunidad. Sa Misamis Occidental, pinangunahan ni Police Colonel Reynaldo M. Maclang, Acting Provincial Director ng Misamis Occidental Police Provincial Office, ang turnover ng 7 sasakyan na ginanap sa Camp Major Lucas O. Naranjo, Oroquieta City. Ipinamahagi ang 6 na unit ng personal career, 4x4 Toyota Hilux sa Panaon, sa Pangdalaga, Baliangaw, Don Victoriano, Tangub, Clarin, at isang unit ng Toyota Innova sa Osami CPS. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mardy M. Hortaliosa, Deputy Provincial Director for Administration, bahagi ito ng modernization program ng PNP upang mapabuti ang operational mobility at police visibility sa kanilang mga area of responsibility. Samantala, sa Lanao del Norte, pinangunahan ni Police Colonel Leo Suwa, Provincial Director ng Lanao del Norte Police Provincial Office, ang turnover ng 4 na bagong patrol vehicle sa Camp Major Eduardo Caligo Tunog. Nagsagawa ng blessing si Father Andy Macas at nag-alay ng panalangin para sa kaligtasan ng mga pulis at sa maayos na paggamit ng mga sasakyan. Ipinamahagi ang mga patrol vehicle sa mga police station ng Puuna Piagapo, Sapad at Kauswagan, pati na rin sa Provincial Office ng LDN-PPO. Ang pamamahagi ng mga patrol vehicle ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Pro-10 na palakasin ang frontline police services at tiyakin ang mas mabilis, epesyente at maaasahang paghahatid ng serbisyong pangkapulisan sa publiko. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bypass sa CDO, alias Loloy Timbog, 680,000 pesos na shabu, nasamsam. Arestado ang isang parking boy na kilala sa alias na Loloy. 23 taong gulang, may asawa at residente ng MB Ramonal Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City, matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation noong Enero 21 taong kasalukuyan. Dakong 9:37 ng gabi nang isinagawa ng RPDEU Team 1, katuwang ang PDEA 10 Miss Or, ang operasyon na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect. Nakumpiska kay Luloy ang isang pahabang heat-sealed sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,000 bilang bypass item. Siyam na iba't ibang sukat ng sachet na hinihinalang shabu at isang sling bag. Ayon sa pulisya, umabot sa 100 gramo ang kabuoang bigat ng mga nakumpiskang droga na may standard drug price na 680,000 pesos. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Maharlika Detention Facility para sa kaukulang disposisyon. Samantala, ang mga nakumpiskang illegal na droga ay dadalhin sa RFU 10 para sa qualitative at quantitative examination. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Higit 3.4 milyong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam ng Apari Police Station sa implementasyon ng search warrant sa Barangay Makanaya, Apari, Cagayan noong madaling araw ng ika-18 ng Enero taong kasalukuyan. Nasamsam ang 9 na piraso ng plastic sachet na hininalang shabu, isang plastic box na naglalaman ng hininalang shabu na may tinatayang bigat na 500 gramo at nagkakahalaga ng 3,400,000 piso. Isang bukas na plastic sachet na may hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 10 gramo at halagang 68,000 piso, mga lighter
aluminum foil, plastic straw, improvised tutor, carton box at isang magazine para sa 9mm caliber. Naging matagumpay ang isinagawang operasyon dahil sa pinagsanib na pwersa ng Apari Police Station sa pamumuno ng hepe na si Police Major Juniel Perez, katuwang ang 1st Mobile Force Platoon at 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, Maritime Law Enforcement, Team Apari, Cagayan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at PIT Cagayan North. Mahaharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang pagsusumikap ng Cagayan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Mardito Janguluan, Provincial Director, na masawatang ganitong uri ng illegal na aktibidad at paigtingin pa ang mga operasyon upang mahuli ang mga lumalabag sa batas para sa katahimikan at kapayapaan ng komunidad. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na nawasak ang isang drug den at naresto ang 3 individual na itinuturing na high-value targets matapos ang isang bypass operation na isinagawa ng PDEA Albay Provincial Office katuwang ang Legazpi City Police Station kahapon January 20, 2026 bandang alas 9 ng gabi sa Ligao City, Albay. Ang operasyon ay sinagawa matapos ang matagumpay na transaksyon ng illegal na droga sa pagitan ng mga undercover operatives at mga sospek. Sa isinagawang operasyon, nadakip ang 3 drug personalities na kinalalamang sa kanilang mga alias na pisot na itinuturing na tagapamahala ng drug den, Jojo na isang empleyado ng drug den at Bert na isang bisita ng nasabing lugar. Nasamsa mula sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng methamphetamine hydrochloride o shabu na may kabuang standard drug value na humigit kumulang 102,000 pesos. Ang mga narestong sospek ay maharap sa mga kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11, 12 at 15, Article 2 ng Republic Act 2165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinapaigting ng PDEA at ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga bilang bahagi ng pagsisikap ng pamalaan na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad sa lalawigan ng Albay. Mula dito sa Bicol Region, ako ang Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lubin Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Limang Chinese national ang inaresto ng Philippine National Police matapos masamsam ang mahigit 1.6 million pesos na halaga ng hindi rehistradong energy at chocolate milk drinks mula sa isang bodega sa San Simon, Pampanga nitong Lunes. Ayon sa PNP, nadiskubre sa operasyon ang mahigit 1,000 kahon ng energy drinks at higit 3,000 kahon na chocolate milk drinks na hindi rehistrado mula sa Food and Drug Administration o FDA na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Tinatayang 1.619 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na produkto. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa malawakang bentahan ng hindi rehistradong food products. Kinumpirma ng mga operatiba ang bodega ay umano'y nagsasagawa ng malakihang food manufacturing nang walang kaukulang pahintulot ng FDA. Ang mga nakumpiskang produkto ay pansamantalang nasa kustodiya na ng otoridad habang inahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9711 o FDA Act of 2009 at Philippine Immigration Act laban sa mga suspect. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno
ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Pulis News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.